O ayan, isa pong magandang gabi, tanghali, umaga, hapon, o kung anong oras man kayo dinadatnan po ng programang ito. Ako muli nagpapasalamat na patuloy tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng pagkakataon at panahon upang tayo po ay muling makapaglingkod sa Kanya. Bagamat tayo po hiwa-hiwalay sa ating mga pisikal na kalagayan, tayo po ay nagkakaisa sa ating puso, sa ating mga isip na magsama-sama na ating pong pagkalooban ng nararapat at katampatang pagsamba ang Panginoon sa pamagitan ng ganitong kaparaanan. Sama-samang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At di na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay papasok na sa ating pag-aaral. Pero bago po mangyari yon, alam na po natin tulad ng ating ginagawa na, hindi tayo magsisimula na hindi natin nahihingi ang patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muling nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Naway patuloy niyo kaming dingapin, tanggapin, sa iyong gagawing muling sama-samang pag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy kaming tingnan sa katwiran ng Panginoon Kristo upang hindi yung karumihan, ang aming katwiran, ang siyang makita at upang kaming lahat ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ang patuloy na pakikisa ng banal na Espiritu ang siya nawang sumaaming lahat, patuloy na buksan ang mga puso, aming mga isip, pang maunawaan ang mga bagay na nais niyong ipaunawa. Salamat po, kasiguruhan ng aming mga pagsusumamo ay inyong patuloy na pinapakinggan. Katinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ni Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Ayan. So muli po ako nagpapasalamat mga minamahal kong kapatid na kayo nariyan at ako po ay makikiusap lang po muli na kayo dyan, ilan na po kayo, nasa 22, okay? Ay pwede hong pakiusapan uli na inyo naman pong naiisip na ito pong ating ginagawa ay, wait lang po, ay isang pagpapala sa inyo, ay baka naman sakaling maging pagpapala din po ito sa ating mga kaibigan o mga kapatid para naman magkaroon din po sila ng pag-aaral na katulad ng ating ginagawa. Baka sakali po, baka sakali. Kasi I assume na hindi po kayo magtsatsaga na suportahan yung ating program kung wala po kayong napapala at wala po tayong blessing, spiritual na blessing na tinatanggap dito. Kaya share lang po natin. Share lang po natin. Isa pa, kaya ako po nakikiusap na kayo mag-share kasi para hindi tayo nabablock ng Facebook. Kahit pa isa-isa, kahit isa lang, kahit isa lang. Kung magagawan dalawa, much better po. Pero isa lang, napakahalaga na po niyan. At makikiusap din po ako, may mga kapatid tayo, medyo ingat-ingat po sa Messenger, kasi alam niyo po, hindi tayo kasing high-tech ng pag-aralan natin, kapitulo, versikulo. Pag napindot niyo po, kahit nagkamali kayo, pag napindot niyo po ang call sa Messenger, nako mga kapatid, tayo ay mapuputol. Kaya pakiusap po sa mga kapatid, ingat-ingatan yung mga paghawak niyo po ng Messenger, lalong-lalo na sa aking profile sa inyong mga Messenger. Wag niyo pipindutin hanggat hindi natatapos ang ating program kasi baka kayo po maging dahilan para maputol po yung ating programa nang wala sa oras. So, ayan po. Palaot na tayo sa ating paksa at balikan nyo na lang yung ating ginawang pag-aaral kagabi kasi dalawang topic ang ating pinalakay, yung araw ng Lunes at araw ng Martes, yung warn and weary and wake up call. At ang ating pinag-aaralan po mga kapatid ay may kinalaman saan? May kinalaman sa buhay ni Haring David. Doon sa panahon na siya po'y doon sa panahon na nakagawa siya ng karimarimarin na pagkakasala, una sa Panginoon at sa mag-asawang Uriah at Bathsheba. Yun nga po, ang pamagat ng ating paksa sa linggo ay the cause of rest, ang halaga ng kapahingahan. So, diretso na po tayo sa ating paksa para sa gabing ito. Review nyo na lang po yung ating pag-aaral kagabi para hindi na masyadong humabang ating pagtalakay. Forgiven and forgotten. Pinatawad at kinalimutan. Sa context ng ating pag-aaral, of course, ito'y walang iba kundi pinatawad ng Diyos ang kasalanan ni Haring David at ito'y kanyang kinalimutan. Sabi dito, after David had unwittingly pronounced judgment on himself. Yan po yung mababasa sa
2 Samuel chapter 5, chapter 12, 5 and 6 na alala niyo po na dinaan ni Propeta Nathan yung sitwasyon ni David sa isang kwento na patungkol sa isang magkababayan na yung isa mayaman, yung isa ay mahirap. At yung mayaman, marami na siyang alagang hayop. Tapos nung may dumating na bisita, yung isang mahirap na may kaisa-isang alagang tupa, kinuha niya para ihanda sa kanyang mga bisita. Ang sabi ni Haring David, dapat patayin yung taong yon at magbayad ng 4 na beses doon sa kanyang kinuha. Mga kapatid, ano po? So, doon, ang sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. At nung sabihin ni Prophet Nathan yung kanyang nagawa, ay alam po natin, alam po natin kung ano ang naging kung ano ang naging tugon ni Haring David. At ang sabi dito, David's heart was broken and he confessed his sin. Ano po? Napaghabag, nalungkot, of course. Sino? Si Haring David. At kanyang ikinumpisal, ipinahayag ang kanyang kasalanan. Immediately, Nathan assured him that the Lord also put away your sin. Dahil di na nagpaligoy-ligoy, kagaya po ng ating pag-aaral kagabi, bagamat hindi maganda yung ginawa ni Haring David, pero ang kagandahan naman sa karakter ni Haring David, wala na siyang maraming palusot. Wala siyang ginawang palusot kahit isa. Inamin niya agad. Right away. Inamin niya agad. And then right away din, mga kapatid, sinabi rin ni Propeta Nathan na pinatawad ka na ng Panginoon. And that there was no waiting period for God's forgiveness. Ayun. Yun maganda mga kapatid, no? Kaya iba talaga ang karakter, iba talaga yung karakter ng Diyos kumpara sa tao. Di ba? Walang waiting, hindi ka paghihintayin. Hindi ka paghihintayin pag humingi ka ng biyaya o humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Right away, ipagkakaloob niya alin ang kanyang kapatawaran, ang kanyang biyaya. Yun talaga, malaki ang pagkakaiba sa atin. Patawarin mo na ako. Sandali lang, hindi ko pa matanggap Sana mapatawad mo ako. Lumayo-layo ka, baka hindi kita matansya. O sige, pag-isipin ko, lumayo-layo ka muna, baka mapasama ka pa. Kaya sabi nga ng Panginoon, iba talaga yung kanyang kaparaanan sa ating kaparaanan. Iba yung kanyang daan sa ating daan, kung paano ang layo, kung gaano kalayo ang langit at ang lupa. Ganon kalayo alin po ang kaibahan ng pag-iisip ng tao at ng Panginoon. Nakita po natin So nakikita bakit nasabi agad yun ni Prophet Nathan na pinatawad na yung kasalanan. Kasi alam po natin, di natin matatawarin ang ating Panginoong Diyos, di ba po? Isa sa kanyang inherent na tinatawag nating nature ay yung tinatawag na He is an all-knowing God. Siya ay Diyos na maalam sa lahat. So alam ng Panginoon, di na natin pagdidebatehan ito. Alam ng Panginoon bago pa man niya papuntahin si Prophet Nathan upang ipamukha kay Haring David ang kanyang ginawang karimarimarim na krimen sa buhay ng mag-asawang Bathsheba at Uriah. Alam na ng Panginoon, wala na siguro alam na ng Panginoon na si David ay hindi na magpapalusot sa kanyang nagawang kasalanan. Ihihingi niya talaga na aaminin niya. Kaya lang, kinakailangan siyang kumprontahin. Kinakailangan ipamukha sa kanya kung gaano katindi ang kanyang nagawa. Nakita naman natin So, kaya ako'y naniniwala po na ang Diyos ay naihanda agad naibigay agad yung pardon, yung pagpapatawad kay Haring David kasi nakikita niya na magsisisi at hindi patatawarin ng Panginoon si Haring David kung nakikita niya na yung kanyang pagsisisi ay hindi tunay. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpalusot sa Diyos. Kung sa tao nakakalusot yung sabi nga, 11 utos. Ano daw po yung 11 utos? Kahit mabuking, wag aamin. Yan, diba? May pang-11 utos, dinagdagan na, kahit mabuking, wag aamin. Sa Diyos, hindi pwede yung pang-11 utos.
Kasi hindi mo pa ginagawa, booking ka na. O, di ba? Booking ka na mga kapatid. Kaya ito nga, kita ko po. Kaya right away, pinatawad ng Diyos si Haring David kasi alam ng Panginoon na talagang buong pusong pagsisisihan ni Haring David ang kanyang ginawang kasalanan. Saan po ba natin mababasa na talagang ang Diyos ay hindi natin pwedeng pakitaan ng kaipokrituhan. Kailangan talaga yung totoo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan dito po saan? Dito po sa tawag dito, karakter ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi po sa 13 ng Hebreo Kapitulo 4. Hebreo 4, talatang 13. Ang sabi dito, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ano po, walang nilalang. Tao po ang inaano rito. Na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Kaya hindi lulusot sa Diyos ang pang-11 utos. Kahit booking, wag aamin. Hindi pwede. Lantad sa kanyang lahat. Yung ating nahayag sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Mga kapatid, kaya, yun nga po, yun ang aking justification sa pagsasabi ko na bakit right away ay pinatawad ng Panginoon si Haring David. Kasi nakita na ng Panginoon, in advance nakita niya na talagang buong puso magsisisi si Haring David. At alam niyo po, para talagang siguraduhin na sa ating mga pagsisisi talagang nababasa yan ng ating Panginoon. Bakit? Ito po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi po ay ganito. Psalms 139. Ako'y iyong sinisiyasat. Awit din po ito ng Haring David. Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Yan Kaya wala tayong pwedeng itago. Kaya kung may kasalanan, talagang katulad ni Haring David, magpakatotoo ng ating pagsisisi. At kapag totoo naman, ulitin ko, hindi naman tayo pwedeng magsisi ng hindi totoo dahil alam yung ating utak. Hindi lang yung ating kilos, alam ng Panginoon. Ang sabi sa verse 4, di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat, iyon, lahat ay di maililihim. Kita natin mga kapatid, lahat ay hindi maililihim. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko, nakahanda na agad ang alin. Handa na agad ang forgiveness ng Panginoon kay Haring David kasi in advance nakita niya. Magsisisi ng tunay. Sino? Si Haring David. At sabi rin ni Haring David, dito pa rin sa 139, verse 16 ng Psalms, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Okay, inaan natin, all-knowing ang ating Panginoon. Anong sabi na rin, ako iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo, batid mo kung ilang taong ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So mga kaibigan at mga kapatid, so, ayan, kaya baka sabihin nyo, ano naman yung sinasabi mo, Brother Richard? Bakit sinasabi mo in advance, alam na? Ayan, di ka pa nga pinapanganak, alam na. Alam na nga kung hanggang, eto nga matindi sa Diyos, di ba? Tayo, ultimong birthday natin, di nga natin alam kung di sasabihin ng ating magulang. Tama po, Ultimong birthday natin, kung di sasabihin ng ating nanay at tatay, hindi alam. Natin alam. Lalo naman, wag lang naman lalo naman yung kamatayan natin. Di ba? Mapa-birthday natin, kung di sinabi, di natin alam. Yung kamatayan natin, kailan tayo mamamatay? Wag lang yung nakaplano meron na ba sa inyong planong mamatay? Wala yung natural na takbo ng buhay, wala. Kaya nga minsan, bibigla ka na lang, di po ba? Buhay na buhay, maya-maya patay. Dito lang sa amin, dito sa kalye namin. Kung nababanggitin. Nakita ko, nakita ko, yung lolo at yung dalawang apo, nakaharap papunta rito sa amin, nakataas yung mga damit kasi nagpapainit. Which is nagpapainit ng likod.
Kasi maaga pa. Which is good. Umaga po yun mga alas 8. Abay, wala pang alas 6, biglang nagulantang kami sa balita. Bakit? Yung lolo, nagpapainit ng likod, umaga. Mga bandang alas 5, inatake. Hindi umabot sa ospital, mga kapatid. Hindi umabot sa ospital. Tigok. Mga kapatid, tigok. So, yan ang sinasabi natin. Kung meron man nakakaalam, nasa ni Haring David, hindi pa ako sinisilang, nakita mo na ako. Pati yung haba ng kung ilang panahon lang ako mabubuhay. Kaya alam na alam ito ni Haring David. Kaya nga, alam niya na hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng magsisi ng may kaipokrituhan. In advance, kita mo, in advance. Nakakita na ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung kanyang ginawa. Akala niya maililihim, Akala niya maililihim yung kanyang kagagawan. Pero, ayan. Pero yun na nga, ang good news dito mga kapatid, ang good news dito, na kapag ikaw, katulad ni Haring David, ay magsisisi ng taos. Mula sa puso, hindi yung mula sa nguso, kung papaanong pinatawad ng Diyos si Haring David, ganun din. Hindi naman iba yung Diyos natin ngayon, Yung iba nga lang ibang mga Kristiyano diyan, iba ang pinalalabas na iba yung karakter ng Diyos nung Old Testament, iba ngayon sa New Testament. Hindi ho. Kung papaano ang Diyos ay sa tingin nila mabait ngayon, abay noon pa napakabait ng Panginoon. Kasi parang iba ang tingin sa Diyos ng Old Testament, parang ang lupit. Samantalang malupit ba yung sige, punta natin yung panahon ni Lolo Noe. Malupit ba yung 120 years na binigyan ng babala yung mga tao? Malupit pa ba yun? 120 years na sila yan. Sinibukang pangaralan. Baka sakaling may maniwala. Naku, wala talaga sa awa ng Diyos. Naku po. Sabi nga, wala talaga. Pamilya lang ni Lolo Noe at yung mga hayop. Mabuti pa nga yung mga hayop nakaramdam na may dilubyong darating. Pero yung mga tao, wala. Nang panahon na ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, hindi man sila sana aabutin ng taon kung talagang naging masunurin sila. Pero tingnan nyo, mga kapatid, tingnan nyo. 40 years ang inabot. Bakit? Titigas ng ulo, sabi ng Panginoon. 40 years ang titigas ng ulo nyo. Okay? Sayin nyo rin lang po ulit ang Psalms 95, 7-11. Psalms 95, 7-11. Titigas ng ulo. Yun ba ang malupit na Diyos? 40 years. Kaya magmula noon, mga kapatid, gusto ko lang i-establish ito sa atin. Magmula noon, hanggang ngayon, at magpawalang hanggan, hindi mababago yung karakter ng Diyos. Kung ano siya, mula nang walang pasimula, yun siya hanggang sa walang hanggan. Tandaan niyo po yan. Kaya kung ang Diyos ay handang magpatawad doon sa ginawa ni Haring David, sa tingin niyo, handa rin ba siyang magpatawad sa atin ngayon? Okay? So mamaya, mas natin po yan, mas i-elaborate po natin dyan. Sabi dito, David didn't have to prove that he was really sincere before forgiveness was extended. Hindi na kinakailangan i-prove. Kasi nababasa na. Hindi na. Basta. Natawad ka na. Kasi alam ng Diyos na talagang buong puso na magsisisi si Haring David. However, sabi dito, Nathan who already had predicted the consequences of David's sin in 2 Samuel 10-12, kita mo nga po natin na yung bata ay siya ang nadamay dito, went on to state that the child to be born would die. Ito po. Okay? What does it mean that God had taken away David's sin? Ano ibig sabihin na pinatawad na ng Diyos yung kasalanan ni David? Did he just wipe the slate clean? At sana lang ba daw niya Minura ito at gano'n. Does everyone just simply forget about it? Sana lang ba kinalimutan ito? Babasahin po natin. Sabi dito, pagbulay-bulayan daw po mga talatang ito. 2 Samuel, of course, chapter 12, 10-23. Mabilisan po nating basahin. Sundan nyo na lang po ako, Pakinggan nyo ako. 10-23.
Eto po, balikan natin yung ilang talata na ating napag-aralan kagabi. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong mga sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong asawa, at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan, at makikita ito ng buong Israel. Kita mo, kala ni King David, perfect crime, ano? Pero wala talagang may tatago sa mata ng Panginoon. Hubad talaga tayo lahat sa harapan ng Panginoon. At ang sabi sa pagpapatuloy, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil sa nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Uriah ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito sinasabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi pakikinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulong-bulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan. Sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong nabubuhay pa ang bata, nag-aayuno kayo at tumatangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno at tumatangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. So yan po ang nakita po nating pangyayari. Matapos nga po na umalis si Propeta Nathan, na inassure naman sa kanya. Assured naman siya na pinatawad siya ng Panginoon. Pero nakita po natin, mga kapatid, ano? Nakita po ba natin? Basta na lang ba, nung sabihin pinatawad, ganun na laang. Sabi nga na basta-basta ba naman ganun na laang, mga kapatid, nakita po natin yung naging consequences. Kaya sabi dito, mga kapatid, David also must have wondered about the question as he saw his world crumbling. The baby, dead, his family, disarray. Sabi dito, yun na nga, natin, yung problema, yung pinag-usapan natin kagabi, yung tungkol kay Amnon tsaka kay Absalom, na ang pinagmulan nga, di ba, ni-rape ni Amnon, si Tamar, na full sister ni Absalom, na pinalipas lang yung 2 taon bago ginantihan ni Absalom yung ginawa niya kay Tamar. At alam na po natin kung ano yung pinatay mismo ni Absalom si Amnon. At ulitin po natin, anak yun ni David sa iba't ibang babae. Kaya talagang nangyari. Kaya kagabi ating idinidin din we must be ready kung paano si Haring David, pinatawad, pero yung kagagawan niya ay hindi ganun-ganun na laang. Mga kapatid, talagang inani niya rin ang bunga ng kanyang mga maling ginawa. Mga kapatid. And his future is uncertain. And yet, despite the consequences of sin, which has affected the innocent people such as Uriah, the newborn baby, David also began to understand that God's grace would cover this, and someday, all the consequences of sin would be done away with. Ayun. Naman. Pero kailangan talaga, mga kapatid, kino-cover ng grace ng Panginoon yung kanyang kasalanan, pero yung consequences, nandyan, pero
sa pagdaan ng panahon, mga kapatid, sa pagdaan ng panahon, ito po ay ito po ay kumbaga unti-unti na rin natatanggap. Natatanggap na rin. Oh, tanggap naman, kailangan mag-move on eh. Namamatay yung baby. Oh. Namamatay yung baby nag-move on si Nag-move on si Haring David. Nagtaka sa kanya yung mga na naglilingkod, di ba? Nung buhay yung bata, ayaw yung kumain. Gayuno kayo. Ngayong namatay, doon kayo. Ang sabi ni Haring David, kasi nananalangin ako, baka sakali na, makasumpong ako ng awa o biyaya sa Panginoon na maligtas yung bata. Pero, hindi nangyari. Ito mga kapatid, lesson learned lesson learned natin dito sa pangyayaring ito. Bagamat di sinasahid po natin leksyon, pero ito nangyayari kasi. Marami kasing mga taong, which is, nandito tayo sa magulo at makasalanang pangsanlibutan. At hindi nga rin po exempted ang mga anak ng Diyos na makaranas ng mga mabibigat na problema. Lalo pa nga, tandaan po natin sa konteksto ng ating pag-aaral. Ay itong nangyari kay Haring David, yung mga problemang kanyang kumbagay pinapasan, ay bunga rin ang kanyang kagagawa. Pero, marunong mag-move on. Tinanggap ni Haring David, hingi siya ng tawad, at nag-move on siya doon sa mga masama o madilim na bahagi ng kanyang buhay. So mga kapatid, wala mangyayari kung tayo'y magpapakulong doon sa mga mananatili tayo diyan sa mga masaklap na pangyari sa ating buhay. Why not? Nakatulad ni Haring David, na habang may nakikita siyang pag-asa, nandun siya, lumalaban siya. Pero nung mangyari na, mga kapatid, ano po ang kanyang ginawa? Wala na. Nag-move on siya. Ayun na siya ng 6 na araw, inilalaban niya, baka sakali. Kaawaan siya ng Panginoon. Pero hindi nga nangyari. Pero kita natin, yung magandang lesson dito, Gandang lesson dito. Oo, talagang aanihin ang ating mga bunga ng ating pinagagawa, pero matuto rin tayong mag-move on. Kasi unti-unti naman, pagdating talaga ng panahon, ay ito ay natatabunan. Mawala na rin. Lalo na kung tinatanggap naman natin talagang napatawad na tayo ng ating Panginoon. Diba? Kaya move on tayo mga kapatid pag may mga masamang pangyayari. Kahit kagagawan pa natin, hubungan ng ating kagagawa. Basta panghawakan natin, natawad tayo ng Panginoon. Yung consequences, tanggapin natin at mag-move on tayo. Mag-move on tayo. Ang sabi dito, bago tayo magtapos, what does David feel he really needs? Ano po ang nararamdaman kailangan ni Haring David? What does he yearn for? Ano yung kanyang malagang pinagsisigawan? Yung kanyang ipinapakiusap sa ating Panginoon. Psalms 51 verses 1 to 6. At alam na alam nyo ito, pero basahin pa rin natin. Aklat ng mga awit 51. At alam po natin na itong awit na 51 ay awit na nagawa ni Haring David patungkol nga sa kanyang pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan kay Bathsheba at Uriah. Sabi po, simulan po natin sa 1, kaawaan mo, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Ang pagkakasala ko'y kinikilala at di malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Siyempre, bagamat talagang yung direct ng kanyang nagawa ng pagkakasala ay si Bathsheba at si Uriah. Pero tandaan po natin, bakit talagang kinikilala ni Haring David na directly sa Diyos siya nagkasala. Si una nga, kilala niya naman na tayong lahat, ang tayo nilikha ng Diyos. So kung wala ang Diyos, walang tao. Kasama na rin siya doon. Of course, kinikilala niya na maging sina Uriah at si Bathsheba hindi lalabas kung hindi dahil sa Panginoon. Sabi niya, sa iyo talaga ako, sa iyo talaga ako
nagkasala. Kinikilala ko yun. Kinikilala ko. Mga pagkakasala ko ay kinikilala ko at di ko kinakalimutan. Sa iyo lang ako nagkasala ng tunay at ginawa ko'y di mo kinalulugdan. Ha? Oh. Kaya may katwiran na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ako nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Mga kapatid, ito, kita natin yung panalangin ni Haring David. Matapos niyang i-accept, matapos niyang i-acknowledge yung kanyang kasalanan. And yet, kita natin na nakiusap si Haring David na baguhin siya. Baguhin siya ng Panginoon. Na yung kanyang craving ay wag na doon saan. Yung kanyang pag-nice, wag na doon saan? Wag na doon sa kalagayan ng isang taong makasalanan. Kaya nga sabi dito sa atin, bago magtapos, with Psalms 51, David went public as he opened his heart and confessed his sins. O, ayan. Ito open, talagang pinakita niya. Hindi ito ka-hypocrite, talagang na. Kasi yung iba, diba? Yung iba iba yung ginagawa ng mga Pariseyo. Mga Pariseyo, nyari, pahirap-hirap naman. Para sila, tawag dito, papurihan. No? Kaya alam nyo, public, hindi porke naka-public, nagmamalaki. Hindi, dito nakita po natin na tinanggap ng Panginoon publicly. Sabi nga, lihim mong ginawa, yahayag ko to sa madla, sabi ng Panginoon, di ba? Dito nakita natin, hindi na nahiya si Haring David na ipakita ito saan? Ipakita ito sa madla. Accepted niya na siya'y nagkasala. Lalong-lalo na kanino? Lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ano ho? And sabi dito sa atin, David's cry for mercy appealed to God's unfailing love and His great compassion. He yearned for renewal. Ayun. Ba? Ay, alam niya ang Diyos ay mapagmahal. Mga kapatid. Kaya ang kanyang ang kanyang isinisigaw, ang kanyang isinasamo ay siya ay baguhin. Na siya ay na siya ay mabago. Mga kapatid, kaya talagang as a Christian tayo, malabo namang mangyari maging born again tayo kung hindi talaga ito lang nakikitang pagbabago sa atin. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi ko po kayo binibigyan ng dahilan para magkasala. Kundi kung tayo po ay talagang tunay na sa Panginoon, sabi nga, napapalitan yung ating nature. Kung dati-rati ang craving ng ating nature ay yung naka-incline tayo sa paggawa ng mali. It doesn't follow naman na pag tayo nasa Panginoon. Ito nga, idea, lagi nating sinasabi yan, Ang ideal pag tayo nasa Panginoon, talagang huwag tayo magkakasala. Tayo magkakasala. Pero kung magkasala, kailangan lang nating kailangan nating mag-confess. Meron tayong tagapamagitan sa Diyos. Sino? Ang Panginoon Jesucristo, ang matuwid. Ang pagkakaiba natin noon, pagkakaiba natin noon nang wala pa tayo sa Panginoon. Pinagmamalaki pa natin ang ating mga kalokohan. Di ba? Natutuwa pa tayo. Tuwa pa tayo. Pero ngayon, nasa Panginoon tayo, wala ang ating inclination doon sa paggawa ng mali. At kung magkamali man, hindi natin ikinatutuwa. Ulitin ko po. Dati, pag nagagawa natin yung ating mga kalokohan, proud pa tayo. Diba? Proud pa tayo. Pero ngayon, nasa Panginoon tayo, pag nakagawa tayo katulad ng mga ginagawa natin dati nung wala pa tayo sa Panginoon, ano po nararamdaman natin? Proud po ba tayo? Hindi po. Hindi po. Iba na po ang takbo ng ating isip. Nakikita natin, nalulungkot tayo. Dati-rati, sabi nga ng Biblia, dati-rati nagnanakaw. Pag nakapagnakaw yung magnanakaw, ayos. Nakatsyempo tayo. Wala yung may-ari. Ayos. Tiba-tiba tayo.
Pero ngayon, nasa Panginoon ka. Ha? Iba eh, no? Kahit piso na nagalaw mo, talagang, andali. Mukhang hindi to. Hindi tama itong ginagawa ko. Hindi ko pera to. Di ba mga kapatid? Iba na ang alin? Iba na ang mindset natin. Ha? Kasi baka naman, manghina kayo. Alam niyo mga kapatid, again, hindi ko kayo binibigyan ng passes na magkasala. Pero yun din, nakikita ng Panginoon. Ha? Nakikita ng Panginoon, baka yun din naman ang atin ipanghina. Sabi sa Ecclesiastes 7:20, tunay na walang taong matuwid na nabuhay sa mundong ito na gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Watch out tayo, ha? Watch out po tayo. Kaya mahalaga talaga yung ating pag-maintain, yung ating connection palagi sa ating Panginoon. Watch out po tayo. So the moment na tayo dumisconnect, ha? Delikado. Yun yung mga panahon na talagang malamang sa malamang makakagawa tayo ng bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung lagi tayong connected, ay hindi natin magagawa yung mga bagay na laban sa Panginoon. Ha? Pero yun na nga, mga kapatid. Yun na nga, ideal, hindi tayo magkasala. Pero kung magkasala, mga kapatid, katulad ni Haring David, tulad ni Haring David, magsisi ng lubusan. Yung taos-pusong pagsisi. Ulitin ko po, hindi lulusot sa Diyos ang 11 utos na kung kahit mabuking wag aamin, hindi po. Hindi po. Wala tayong mailulusot sa Panginoon. So, kung hanggang ngayon, ito yung ating struggle. Mga kapatid, yung ating mga kahinaan. Katulad ni Haring David. Tulad ni Haring David. Kung kinakailangan iiyak natin sa Panginoon. Kailangan iiyak natin sa Panginoon. Iiyak natin. Natulungan tayong mabago. Alin? Yung ating mga kahinaan. Ha? Yung mga umaalitin sa atin, alam nating hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? At sa malapit na pagtatapos, mga kapatid, ang sabi dito, when we consider the cost of rest in Jesus, pag atin daw pong pinagbubulay-bulayan, alin po ang kahalagahan o ang halaga ng ating kapahingan sa ating Panginoon Jesus, we need first to recognize that we need outside help. Yun. Kapatid, nakinatandaan. Sabi ng Panginoon Jesus, without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Okay? Sign na lang po yan sa John chapter 15, verses 5 hanggang 6. Kaya dapat yung sanga laging connected saan? Ay connected sa puno. At ang sabi naman ng Philippians 4:13, but with Christ, I can do all things. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. So without Christ, we can do nothing. But with Christ, we can do all things. Kaya mga kapatid, tandaan po natin tandaan po natin na talagang gusto nating mabago ang ating ang ating mga buhay, angkinin natin, tanggapin natin na sa ating sarili hindi natin magagawa ito. Kailangan natin ng outside force, outside power mula sa labas ng ating katawan. At yan din po ang na-realize, di ba? Kung nanood po kayo ng debate nung linggo, ay ginamit ko po yung talatang yon, di ba? Romans chapter 7 verses 24 to 25, na sabi ni Pablo, tanggap niya. Kawawa ako, kaaba-aba ako. Sino magliligtas sa akin? Saan? Sa abang kalagayan kong ito. Bakit? Bakit niya sinabing kawawa siya? Kasi bakit yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko, which is yung masama. At yung gusto kong gawin, yung mabuti, yun naman ang hindi ko nagagawa. Sabi niya, kawawa ako. Si Haring David, nakita natin, na kailangan niya alin ang tulong ng Panginoon para ma-renew siya, para mabago siya. Si Apostol Pablo, ganun din. Pinagsisigawan niya rin ito. Nakaawa-awa ako. Sinong tutulong sa akin para makawala ako dito sa sitwasyon na ito? Kaya sabi niya, salamat sa Diyos. Ngayon. So, kaya kinakailangan talaga nating unang ma-realize, ma-recognize na hindi natin kaya. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Salamat sa Diyos at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya nga ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga ngayon, ang aking kaisipan ay tunay na ipinaglilingkod ko sa Panginoon. Yun, mga kapatid,
Talagang nare-renew ang ating nare-renew ang ating buhay, yung ating puso, ang ating isip, the moment na tayo po ay nagpasakop sa Panginoon. Ha? Kung dati-rati ang ikinatutuwa natin, proud tayo na nagagawa natin mga kalokohan, alam nating mga bagay na alam sa labag sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, nabago na. Nabago na. Ang ating kaisipan ngayon, ang laging pagnanais ay ang masunod ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ha? So, yan po ang iniiyak. Yan po ang pinagsigawa ni Haring David sa Panginoon. Tulungan siya na siya'y mabago. Kaya sabi dito, we are sinners and need a Savior. Ha? Daan? Di natin kaya sa ating sarili, tayong makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. At sabi dito sa pagpapatuloy at sa malapit na pagtatapos, we recognize our sins and cry out to the only one who can wash us, cleanse us, and renew us. Tama. Iiyak natin, sigaw natin kanino? Doon sa alam nating may kakayanang luminis sa atin. May kakayanang tayo tayo ay ituring na na malinis sa kanyang harapan. At yan nga po sinasabi diba sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, matuwid, He is faithful and just, okay? And He will cleanse us from all our unrighteousness. Po, pinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Right away, tayo kanyang patatawarin. Hindi lang patatawarin, kundi lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya mga kapatid, tama, Sabi rin sa aklat ni Ezekiel. Pansinin po natin, Kaya basta tayo po ay lalapit sa Panginoon, siguraduhin talagang hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Hindi tayo magpapakemi-kemi. Right away. Diretso na. Alam na ng Panginoon. Hindi na kinakailangan maraming introduction. Hindi na kinakailangan maraming paligoy-ligoy. Ha? Diretso tayo, mga kapatid. Ngayon, sabi dito sa atin, when we do this, we can take courage. Kapag ginawa daw po natin yun, magkakaroon tayo ng tapang. Here is an adulterer. Ito po, sino to? Haring David. Adulterer, manipulator, a murderer, and someone who violated at least 5 of the 10 commandments. Siyempre, yung relasyon yun sa kapwa, di ba? Pinangalunyahan niya si Bathsheba, pinapatay niya sino? Si Uriah. Okay? Sabi dito, nakita natin na siya, who called for help, nanawagan ng tulong. At of course, sa Panginoon yun, and claimed the promise of God's forgiveness. At kanyang pinanghawakan alin? Ang pangako ng Diyos na na kapatawaran. Ayan mga kapatid, bago tayo lubusang maghiwa-hiwalay, sabi dito, ang katanungang pagbubulay-bulayan, napaka-basic. If God forgave David for what he did, siya? Manipulator, adulterer, murderer, okay? Kapatid, if God, sabi dito, forgave David for what he did, what hope is there then for you? Kung nagawang patawarin ng Diyos si Haring David, isang mamatay tao, nangalunya, manipulator, anong pag-asang ibinibigay nito sa inyo at sa akin? By simple, mga kapatid, basta ihingi natin ng tawad yung mga kasalanan natin. Ulitin ko, hindi pwedeng magpaka-plastic, ha? Alam nyo yan. Di pa kayo pinapanganak, alam na ng Panginoon. Hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Alam na rin ng Panginoon kung hanggang kailan tayo mamamatay. Kaya wala tayong pwedeng ilihim sa Kanya. So, ito lang mga kapatid, ito lang. Tandaan na ang Diyos ay talagang napakabait, pero sana wag naman natin abusuhin.
Pero just in case talagang grabe ang iyong struggle sa buhay at yun ang iyong pinaglalabanan, laban lang sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Ha? Habang may buhay, may pag-asa mga kapatid. Hindi ko sinasabing paulit, pero kung yun talagang struggle nyo laban lang hanggat mapanagumpayan. Maaring narinig nyo na ito. Yung nakasabayan kong tatay-tatayan nung kami nabinyagan. Sabay kami nabinyagan. 1985 kami nabinyagan. Isa sa kahinaan niya bago siya magpabinyag, paninigarilyo. 1985 kami nabinyagan. Sabi niya sa akin, nagkita kami 1999. So, 14 years after kaming mabinyagan. Sabi niya, alam mo ba Richard, aaminin ko sa'yo, di ba, alam mo namang naninigarilyo ako. Narinig nyo na to sa mga bago, at least papakinggan nyo. Sa mga nakapakinig na nito, pag-uulit na lang. Alam mo, naninigarilyo ako bago tayo binyagan. Iko, opo, alam ko yun, tito, hindi ko nababanggitin yun. Alam mo, sa totoo lang, Chard, aamin ako sa'yo. Ngayon ko lang totally, natanggal ang paninigarilyo. So mga kapatid, kung may mga struggle tayo sa buhay, ang kinin natin, hindi natin kaya ito sa sarili natin, kailangan natin ng outside force. Sino tutulong sa atin? Ang Panginoon. Huwag tayong susuko. Kapalan natin yung ating mukha. Kapalan natin yung ating mukha. Sabi nga, may kakaroon tayo ng tapang. Kapalan natin ang ating mukha. Lapitan natin ang ating Panginoon. Panginoon, patuloy mo akong kaawaan. Itong struggle ko. Hindi sa inaabuso ko ang iyong biyaya, pero tulungan mo ako. Ito yung struggle ko. So, hanggat may buhay, mga kapatid, laban tayo. At tandaan, nandyan ang Panginoon para sa laban na ito. Mga kapatid? Nandyan ang Panginoon para sa laban na ito. Ulitin ko, hindi ko sinasabi ito para ipamukha sa inyo na ako'y mas matino kaysa sa inyo. Hindi ho. Pare-parehas tayong na-struggle sa buhay. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, na sa ating mga struggles, hindi tayo nag-iisa. Sa ating mga kahinaan ay merong handang tumulong sa atin na tayo'y mapalaya. Sa ating sa ating mga pakikipagbaka sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ulitin ko, hindi tayo binibigyan ng passes na magkasala, pero wag ding susuko. Mga kapatid, wag ding susuko. Hanggat buhay, may pag-asa, ilaban natin, ihingi natin, iiyak natin ang ating mga struggle sa Panginoon. At kung papaanong si Haring David, mga kapatid, ay tinulungan ng Panginoon, hindi naman iba yung Diyos ni David sa Diyos natin. Di po ba? At para naman sa kapayapaan at kapanatagan ng bawat isa. Brad, kasi yung iba, Brad, napatawad nga talaga kaya ako ng Panginoon. Mga kapatid, pag humingi ka ng tawad, panghawakan mo. Iwalaan mo. Basahin ko lang po itong Ezekiel chapter 18. Tingnan nyo pangako ng Panginoon. Simulan natin sa verse 21. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Kaya sabi ni Yahweh, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Mga kapatid, kaya tama. Forgive and forget. Pag ang Diyos ay nagpatawad, o humingi ka ng tawad, patatawarin ka. At matutuwa siya dahil nagbago ka. Yan sabi dito, hindi ko na aalalahanin pa. Alin? Ang kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat sa dinami-dami ng Diyos, yung tunay na Diyos ang ating yung tunay na Diyos ang ating nakilalang paglingkuran. Diyos na mahabagin. Diyos
na punong-puno ng pag-ibig. Pero sana naman mga kapatid, sa tulong ng kanyang biyaya, huwag naman natin abusuhin. Pero ulitin ko, kasi ito rin ang pandaya ni Satanas. Kakagawa pa rin naman ako ng mali, wala na. Huwag! Mga kapatid, huwag! Laban! Laban. Laban lang. Hanggang sa huling hininga ng buhay. Laban lang mga kapatid. At ulitin po natin, humingi tayo ng saklolo, sigurado, tayo po yan, tutulungan ng ating Panginoon. Bueno, maraming salamat po, and I hope and pray na tayo po ay muling nakaramdam ng blessing sa ating ginawang pag-aaral. At nagpapasalamat po tayo sa mga aral na ating natutunan, at hari nawa sa tulong at biyaya ng Panginoon ay wag lang naman itong wag lang naman itong magsilbing napakinggan lang. Wag lang maglusot sa ating magkabilang tenga. Hihingi natin sa Panginoon na atin pong maisakabuhayan ito. Purihin po ang ating Panginoon. Sa magit po 100 na nanonood kanina at ngayon nasa 92 pa, nagpapasalamat po ako. Sa mga umalis na, thank you so much. Sa mga hindi aalis hanggang sa atin pong closing prayer, lalong thank you so much po sa inyo. Super appreciated ang inyong pagsama. At habang nandyan pa po kayo, pupromote ko lang po ulit sa mga hindi pa po nakakapalo sa ating Facebook page. Pakipollow po at pakilike ng ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, at pakishare din po. Ganun din ang ating YouTube channel, pakisubscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga program. Okay? At mga kapatid, nais ko rin pong patuloy na hingin sa inyo ang inyo pong mga prayers sa ating gagawing pangangaral. Actually, dalawa ito. Pero ito munang mauna, September and November sa probinsya po ng Samar na nasasakupan po ng ating Samar Mission. So, isang batang-batang mission field ang Samar, kaya tayo po ay privileged na maimbitahan doon for 2 weeks. This coming first 2 weeks ng September. Kaya itasama niyo po sa prayer ang pangangailangan ng gastusin. Okay? Kasi tayo po magdadala ng budget doon. So, isama niyo po. Magpadala ang Panginoon, tumipo ang Panginoon mga puso na tutulong sa gawain. Meron na pong mga halaga na po tayo. Naibigay na ng Panginoon. Pero kailangan pa po natin din. Pero ako'y naniniwala na sasapatan ng Panginoon ito. Ngayon, pag-pray niyo po, ganon din po yung aking health. Yung travel, papunta ron. Sana'y walang bulilyaso para walang makahadlang sa ating muling pagbabalik sa tinatawag nating field evangelism. Ano po? Talagang doon na naman tayo sa aktual na mga lugar pupunta. Okay? So, muli, maraming salamat po sa inyo at akin pong titingnan ang inyong mga comments. Sige po, at tayo'y sasamantalahin natin itong ating pagkakataon, Sino-sino ba kayo dito? Yung makikita ko po, So, yung hindi ko makikitang comment, pasensya na po talaga. Lahat kayo gusto kong batiin kahit nga wala kayong comment, basta nakita ko yung name. Sino po ito? Si Ate Nida Manalang. Maraming salamat po sa inyo. Ate Nida Manalang, maraming salamat. At sumunod agad, taga Paris, France agad ang sumunod kay Ate Nida Manalang. Si Tita Yoli at si Tito Bong Ocampo. Nakapatid ni Ate Tita Los Biminda Sabio San Jose, doon po sa Amerika. At kapatid naman ni Brother Sabio, Boyet Sabio, dyan po saan? Dyan po sa Paris, France. Okay? So, batiin po natin, Nandiyan ang Paris, France na ito, Tita Yoli at Tito Bong, Sino-sino? Sila Sister Jane, sila Sister Risa, Sister Lucy, si Nanay Risa, okay? At si Sister Sharon. Nandiyan din po Brother Boyet Sabio. Nandiyan din po ang mag-asawang Elder Nelson at Sister Reby Galang. Okay? Nandiyan din po si Sister Lucy Fuertes, Elder Jerry Camangon. Sino pa? Of course, si Brother Choi, tinatawag nilang Brother Choi, pero si Brother Dante Pamero, Nandiyan din po ang atin Merlin Munasenghe. Okay? Of course, nandiyan din po si Pastor Verse Fernandez. Okay? So, hari na ba? Matuloy ang pag-uwi mo, Pastor Verse, para tayo magkita-kita dito sa Pilipinas. So, sa panguna mo ngayon, Tita Yoli at Tito Bong Ocampo, thank you so much. Keep safe po kayo dyan po sa Paris, France. So, sa ating Team Paris, France, thank you so much. Ay, nandiyan Tita Luz Buminda.
Tita Luz Biminda. Ayan ha. Oh. Kapatid ni Tita Yoli. Ocampo. Romel Dayucon. Magandang gabi po. Nanonood po siya from Tumahubong, Sumisip, Basilan. Okay, maraming salamat sa iyo kapatid na Romel. Tuloy ang pagpalay ng Panginoon. Mag-asawang Grace at Richard Tucayo Zamora. Diyan naman po sa Taytay Rizal. Kumusta na po si Sir Grace Ann ang iyong kamay? Naibsan na po ba yung pamamaga? Patuloy lang po tayong manalangin. No? Princess Corpus de la Cruz. Good evening, Brother Richard. And to all, nice topic about David. Sabi naman ni, praise God, Sister Princess, sabi naman ni Ate Badet, muhi kami lang biling. God is good all the time. Kapit lang sa Panginoon. Magaan ang laban. Basta, yes! Purin. Big amen for that, Ate Badet. Just keep on praying. Yes, of course. Joylyn Balajay Milarpe. So ito na. Australia tayo. Team Australia. Sa pangunguna na naman ng mag-asawang Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes and family dyan po sa Melbourne, Australia. Matiin natin sina Sister Aisal Macachon, sina Sister Belen Imperio Carwadin. Sino pa? Ang mga nasa... Sister, of course, di mawawala. Sister Delma Belo Rosario dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Okay? So, dito tayo sa Sydney ngayon. Sina Kuya Joel at Ate Marilu Babatid, Sister Gretchen Magbanwa Abiniel, Brother Abe Andales, Sister Nena Dumasing Asuncion, at of course, ang mag-asawang Brother Cedric at Sister Danilyn Martinez. At hindi mawawala, of course, Team Australia. Talagang lagi natin kasama yan. Mag-asawang Ate Jackie at Kuya Joey Loisaga. Dyan po sa Australia. So, Team Australia, mabuhay po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay. So, muli lalong-lalo na sa iyo, Ate Joylyn, Kuya Norman, at ayan, Sister Delma Belo. Sister Delma Belo Rosario, nakikita ko nandyan yung inyong, halos magkadikit ang inyong profile ni Ate Joylyn. Isang taga Melbourne, isang taga Brisbane. Ang layo ba niyang lugar niyo, Sister Delma at Ate Joylyn? Magkalayo ba ang Melbourne at Brisbane? Anyway, thank you so much. Thank you so much. Nandiyan kayo. At ang aking kababayan, Faith Hope Love Rodriguez. Yan po sa boundary ng Kamsur at Albay. Sa buong family mo, Sister Faith Hope Love Rodriguez, na alam mo hindi ka lang nanonood. Pinanonood nila sa malaking TV ito, no? So, sa iyong buong family dyan, maraming salamat. Pabati na lang, Diyos mabalos. At of course, ang aking Auntie Josie, Joyce Licop Olivenza, warmest regards from Western Bikutan SA Church. God bless. Salamaton tabi, Auntie ha, Diyos mabalos. Diyos mabalos, keep safe katabi dyan. Okay, Sister Cecilia, Kalisen Cortesano, Baal, nagsunod-sunod ang mga orago na katulad ko, mga Bicolano. Ay, hindi po bastos yung yung superlative degree pag orago. Narinig yung oragong kanoy, sabihin nun, napakagaling mo. No? Galing ka mag-basketball, oragon ka sa basketball. Oragon ka mag-adal, ibig sabihin, ang galing mo mag-aral. Kaya, hindi po bastos yun. Binibigyan lang ng, kabastos ang kahulugan. No? Kaya, proud to be a Bicolano. Ano po? Ayan. So, Gemma Siritan Kibite, maraming salamat po. Elisa Basilio Acob, magandang gabi rin po. Rudy Galiente, Mr. Rudy Galiente. Maraming salamat. Si Sir Dine Roberto Mendicibal, maraming salamat po. Magaling na, praise God. Sister Grace Ann Zamora, magaling na ang kanang. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At si Ate Nida Manalang, salamat po. Hindi lang sa panunod sa pag-share, dyan naman po sa Natividad, Guagua, Pampanga. Love na love ko rin po yung church na yan. Ako po, alam ko namang love nila rin ako dyan. Sa Natividad, Guagua, Pampanga. Nenita Garcia, purihin ang Panginoon sa panibagong pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi po. Sister Madeline Iligoyo, maraming salamat. Good evening din. Sister Norly Buluso Villanueva, thank you so much din po. At bagamat nabati ko na kanina, batiin ko lang uli. Good evening din po uli sa iyo. Sister Belen Imperio Carvadin, thank you so much. Ano ka ba sa Australia? Basta Australia. Si Nanay Angelina Capistrano ng Alicia Isabela. Nanay po natin ito dyan naman sa Biyaing Norte. Mark Jerby Claveria. Brad, pakipray po kami. Claveria family, God bless po. Okay, wait lang po ha. Po natin ha. Wala na yung mga ating ballpen.
Okay. Next, mabatiin po natin. Salamat, Brother Mark, ha? Next naman ay si Brother Renz Padua. Maraming salamat po, Brother Richard. Napakaganda mensahe galing sa Diyos. At sa'yo. Thank you po. Oy! Si Igsoong Tor Angay. Amen. Thanks, Sir Richard Thompson. Nindot nga explanation sa lesson. Ay, salamat kaayo. Igsoong Tor Angay, ha? Mo balik, kung kalooban ng Panginoon, mo balik ko diha sa Negros Oriental, ha? Oh, hintayin niyo po ako. Salamat. At sa buong Angay family, itong mga Angay na ito, pag nandun tayo, doon din tayo kumakain. Kung kailangan matulog sa kanila. Ano ho? Salamat. Igsoong Tor Angay. Josel Marie Dapitan Amora, maraming salamat din po sa inyo. Magandang gabi. Salamat sa pag-share, Brother Jeffrey Reyes. God bless you more. Mirna Sabala Paras, thank you so much, Sister Mirna Paras. Magandang gabi rin po. At Sister Maria, matagal na miss natin ito, no? Delia Banadera, Barnedo na alam ko, nasa Spain po ito. Madrid kayo, kapatid, no? Salamat, nakapanood din live. O yan nga, timing kasi. Nasa kusina. Patapos na din pala. Okay, mamaya lang. I-review nyo na lang po. Si Kui Israel. Brother Kui Israel, ano po? Ang sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tama. Yan po ang nasa 1 John 1:9. Salamat, Brother Qui. Ingat po. Angelina Bautista Robes, maraming salamat. Good evening. Okay. Laban lang dahil naniniwala ako na hanggang sa katapusan ng mundo hindi tayo iwan ng Panginoon. Tama po, Brother Kemrick Amar Lustre. Tama po yan. Magandang gabi po, watching from South Korea, RPD Commando Jamson. Maraming salamat sa iyo, kapatid na RPD Commando Jamson. Keep safe ka po dyan. Pa-shout out, sabi ni Brother Kemrick, pa-shout out. Mas lalo po kayong pagpalain ng Panginoon. Okay. Ay matulungan, mahirap at always lagi kayo mag-iingat, pamilya niyo po. Salamat, Brother Kemrick. Ha? Mag-iingat ka rin. Sister Ibor Ostala o Sister Ruby Ostala, kapatid, blessed evening, God bless you more, kapatid. At of course, kahit nabati ko na, dyan po sa lugar ng Australia, batiin ko lang uli. At least alam mo, nanonood din talaga. Marilu Salamanes Babatin. Of course, ang Ate Marilu at Kuya Joel. Ha? Ang ating Ate Marilu at Kuya Joel, na hindi man ako na magsasabi. Sila po yung nag-sponsor ng ating laptop. At pakabit po natin ang kuryente dito sa taas. Ayan. Ate Marilu, salamat po. At kay Kuya Joel, bahala na ang Diyos na magbalik ng pagpapala sa inyo. Ha? Ayan. Chodron Bochard, naku, ito yung ating kapatid na talaga manding lumalaban para sa Panginoon. Dapat yata may 3 akong device nito para makapanood yung mga nagkakasabay-sabay. Oo, no, kasi si Pastor Jong active na rin uli yung kanyang Jesus is Coming Again ministry. Si Sir Chodron, salamat. At least sige lang, bahala kayo. Ako, walang problema sa akin kung replay nyo panoorin, mahalaga napapanood nyo. Keep safe ka dyan, kapatid, ha? Maraming salamat. Loretta Mergal, Sister Beth Villarreal, thank you so much. Hindi na makapag-share, bakit nag-error siya? Okay. Brother Kemrick, baka nasobrahan. Huwag ka na muna mag-share. Okay? MJ Lu, maraming salamat po. Dita Yuli Gaspi, magandang gabi rin po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lucy Hunyo, maraming salamat po. God bless you more. Brother Richard, sabing Sir Adi, maraming salamat. Marami na kaming natutunan sa inyong aral. God bless po sa ministry. God bless you more, kapatid. At si Nanay Lucy Dungo Di Guzman, maraming salamat. Share natin si Sir Maririna ng Hekone. Hekone, Japan ito Naku, of course, ubusin natin yung pagbati dyan sa Japan. Mga viewers natin dyan sa Osaka, si Brother Nathaniel Hinerao. Mawawala ba? Sa Nagoya, ang Tita Grace Takagi at si Sir Susan Wanderuman Garulakan. At ganun din po, atin ding batiin sa Korea ang mga Nakano at ang mga Sujima naman sa Kikugawa at mga kapatiran natin mga Bisaya. Sa Tokyo, marami-rami, hindi lang natin may isa-isa. Pero yung mga talagang super close na malalay sa amin dyan, ang aking kumaring maganda, Crisanta de Vera, Annabel Matsumoto, Sister, dali lang ha, at nagloloba tayo. Sister Christina Tinay Masi, isasaksak na.
charger para hindi tayo. Ayan. Sino pa? Sister Annabel Matsumoto, Teresa Tooyama, Eme Perez Yamano. Sino pa po? Sister Marites Hermosora. Tita Emma at Tito Eli Ballesteros. Sa Chiba naman, nandyan po ang Ate Lynette Kasuya, Sir Mamay Puruta, ang Jimenez Sisters. Okay, hindi natin makakalimutan yan dyan. Maraming salamat. Sister Kim Duko, hindi ko alam kung saan po kayong banda, ano ho? Diyan sa Japan, basta. Nabati ko kayo. At ang aking newly found na Ate Joy Joy Malago Ketahara, dyan po sa Saitama, Japan. Ganon din po kay Sister Lu Hesagawa o Sister Marilu Sangkay. Maraming salamat po sa inyo dyan po sa Japan. Isang malakasan ng sabayang Kunbanwa Tomo! Arigato sa inyo dyan, ha? So, yan, maraming salamat po. Sa pangunguna mo ngayon, Sister Marie Rina. Priscilla Hunyo, maraming salamat. Hindi lang nanonood, nagsishare pa. Watching from Saudi Arabia, Linjo Butal, maraming salamat sa iyo. At si Brother Abram Yang ay nanonood sa Korea. Alam ko, 1 oras din yata ang advance, parang Japan ang oras nyo, no? So maraming salamat. Keep safe ka dyan, kapatid na Abram Yang. Margie Espirito, maraming salamat. Patuloy din kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Arlene Sarte Moreno, hindi lang nanonood, nagsishare pa. Salamat po sa inyong pag-share. Patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Joyama Crisostomo Sumilong. At sino pa na po, mga kapatid, baka mamaya hindi. Juliet Balatukan Toreda. Sister Princess Asitura ng Riyadh. Middle East ito. Batiin natin. Na Middle East na Sister Sara Pereira Porto. Diyan po sa Oman. Tapos Sister Nika Navarro sa Kuwait. Sister Judith Palomaria. Diyan po sa Jeddah. At si Brother Luis Surnet. Batiin na rin natin. Asawa ng Sister Luis Surnet. Ano po? At of course, sa Israel, may kaguluhan na naman. Ingat, keep safe lagi. Ano po? Sister Edna Sigal, isang malakas na Lailatub para sa iyo. So sa ating pong Team Middle East, mabuhay po kayo sa panguna mo, Sister Princess Asitura. At batiin na rin po pala natin mag-asawang Insitibor. Okay? Insitibor, dyan din po sa Riyadh. Maraming salamat. So Renz Probs, Ami Burse, maraming salamat. Lorena Gaitan Sikera. Okay, maraming salamat. Sen Mapano Akuba, Mark Jarby Claveria. Marami po ito. Salamat at kahit na tayo po'y mahabang shoutout, ha. Salamat, nandyan pa rin po kayo. Polly Tarok, maraming salamat po sa inyo. Sister Ophelia Osero, nabanggit ko na po ba? Sister Remy Dagundon, kumusta? Nasa ano ka pa rin ba? Nasa, tawag dito. Etong Macau. Okay. Eto na, Tita Luz Biminda Sabio San Jose. Team America na tayo. Team US of A. Sa pangunguna mo, Tita Luz Biminda Sabio San Jose. Sa New Hampshire sa East Coast, ang mag-asawang Dexter Mar at Sister Net Tamayo at ang kanilang dalawang angel, si Big Brother Ezekiel at si Baby Isaiah. Keep safe kayo dyan, ha. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Brother Dexter Mar at Sister Net Tamayo. Of course, batiin ko rin Brother Bongski or Brother Bong and Sister Christine Ikban and family dyan po sa California. Keep safe kayo dahil mahilig kayong mag-tour, ha. Talagang si Brother Bongski, pinapasyal niya yung kanyang meron siyang tawag doon, yung bayan. Basta yung may yung sasakyan na may tulugan. Ano nga ang tawag dyan? O basta, yun na yun. Pinapasyal ni Brother Bongski yung kanyang pamilya pag may pagkakataon. Okay. So, sino pa? Of course, ang Ate Pe at Kuya Bert. Hindi natin apeliduhan. Sino pa? Mawawala ba ang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso? Papa Rick, makinig ka. Paulit-ulit na yung damit ko suot-suot. Kailan darating yung package? Alam ko. Ay, Papa Rick, ha? Kidding aside, keep safe kayo, lalong-lalo ka na at ang mga anak, ha? Frontliner, puro nurses po ito, mag-aama. Okay. Isang ama, 2 anak. Okay, keep safe kayo. Patuloy kayo ingatan ng Panginoon, ha? Ayan. So, Ma'am Shinene, of course, I love you. Alam mo yon, ha? Sino pa? Of course, mga individuals natin, nandyan, Sister Kathleen Paul, at yung may bahay, yung kanya rin pong, magkasama na yung pangalan nila, Captain Paul, alam na nila kung sino yun. Sino pa? Brother Mike Mindak, Kuya Prox Hernandez,
Okay? Oh, Dr. Vivian Moreno. At, of course, si Brother Roberto Padilla. Ang aking ding ninang nani at ninong Silas Medinilla dyan naman po sa North Carolina. So, I hope na wala akong nakalimutan dyan sa Team America po natin. Brother Klein Santillana, nandiyan ka ba? Maraming salamat. Oh, sa panguna mo, Tita Luz Minda Sabio San Jose. Team US of A natin, maraming salamat. At muli, super appreciated hanggang ngayon. Nasa 50 tayo, kabababa ng 49. Sige lang. Oh, salamat po. Kahit 20 matira, pero kung mas marami, much better. Ano po? Sino pa ito? Mar Aplaon, maraming salamat sa iyo. Ito pa, isang Bicolano rin. Si Tugang na Herwel, si Dinyo, Diyos mabalos tabi. Ha? Marhay na banggi sa imo Tugang. Ha? Diyos mabalos. Marex Arsola, maraming salamat po sa iyo kapatid na Marex Arsola. Oho. So far, yun na po ang aking nakita. Tingnan ko nga dito. Sana may makita pa ako. Makamamaya. Oh, sino ito? Oh, ang aking utol Dave Thompson. Of course, sa aking hipag si Mel. Aking tatlong Rosas na pamangkin. Davy Rose, Divine Rose at Diana Rose. And congrats pala kay Davy Rose, ano? Kung pamangkin ko na to, tatahit-tahimik. Pero ito, with honor na natapos. Ha? Congrats, pamangkin. Patuloy na magsikap sa pag-aaral. Gloria Dizon Alvaro. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Na Gloria Dizon Lazaro. Okay? Sino to? Brother Kemrick. Charlemagne. At sino pa? Okay, Kenrick at si Charlemagne. Okay, tingnan natin ha. Ayan po, mga prayer requests. Kailangan talaga nating ano to. Okay, so sino pa? Ay, nako, ayan o, kapatid na Peliketida, kumusta? I love you, kapatid. Yan lang ulit kita nakita. Salamat sa iyong panunood. Ha, keep safe ka. Seth Evangelista, maraming salamat sa iyo, kapatid na Seth Evangelista. Sino pa? So far mga kapatid, yun kung aking nakikita na ko, baka may hindi ako nakita. Huwag pong magtampuhan mga kapatid. Ito nyo naman, hanggat maaari, talagang akin pong iniisa-isa kung sino man yung pwede kong nakita. Sa mga hindi ko po nakita, hindi ko po kayo nilampasan, ha? Hindi lang talaga kayo lumabas dito sa ating monitor. Dito rin kasi ang hirap ng i-swipe pataas. Nakakalito na mga kapatid. Di ba, Liho? Oh, kung magtatampo, ano pa ba? So, eto na po yung ating mga prayer requests. At dalawa lang po ang aking nakita. Pero bago po yun ay atin na nga rin yung ating iba pang mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Batiin na rin po natin sa Ireland ang Kuya John Mers RS at ang kanyang may bahay. Kuya John Mers, maraming salamat. Sa Taiwan ang Sister Glory Antonio Cañada. At sa Germany, sina Sister Elena Macatol Burden at ganoon din Sister Bina Batcharo Villa. Okay? So, I think wala na po tayong nakalimutan sa mga dapat batiin. Kaya tayo po ay pumasok na sa ating panalangin. Evelyn Hapson, maraming salamat. Let us pray. Kabanhal-banalan po namin Diyos. Hindi nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. At narito, katulad po ng aming napag-aralan, ang Haring David ay nakagawa ng karimari-marim na kasalanan. Subalit, nang siya'y taos-pusong humingi ng tawad, ay inyo po siyang tinatawad. Alam po namin na itinalam ang pangyayaring ito upang kami makakuha ng aral. Nawa, amin pong iwasan ang mali at patuloy kaming lumakad sa tamang landas. At sa aming mga kahinaan, alam niyo po, Panginoon, na kami po ay puspos at batbat ng kahinaan. Tanggap po namin na sa aming mga sarili, hindi namin kayang managumpay. Kaya nga po, amin pong inaangkin, amin pong nire-recognize na without you, without our Lord Jesus Christ, we can do nothing. But with Him, all things are possible. We can do all things through Him who will give us strength. Strength
that we need. O Panginoon, ang aking mga kapatid, patuloy niyong patnubayan. Patuloy niyo kaming gamiting ilaw at sanlibutan sa mang dako kami ng mundo naroon. Gamitin niyo kaming mabisang daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Ang may mga karamdaman ay inyong pong pagalingin, ang aming pangangailangan ay patuloy niyo pong sapatan. Sa mga kapatid na tumutuwang sa inyong gawain, naway patuloy niyong ibalik ang pagpapala sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Alagaan ang kanilang mga kalusugan. Ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay. At ang mga resources na pinagkukunan ng kanilang pangangailangan ay patuloy niyo pong pagpalaan. Panginoon, nawa ang mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga kahilingan, kung hindi ko manabasa, kayo po nawa ang tumugong. Kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang katugunan sa kanilang mga kahilingan. Humihiling po ang Claveria family na naway patuloy nyo silang ingatan, pagpalain, ilayo sa anumang kapahamakan. Na Brother Kenrick, Charlemagne, naway patuloy nyong gisingin ang kanilang mga damdamin na sila'y manumbalik sa kasiglahan na kanilang napasimulan. Naway manumbalik sa inyo upang patuloy nyong magamit sa paglilingkod sa inyong gawa. Patuloy kayo dinadalangin Brother Dexter Martamayo sa kanyang pagiging tulay, pagiging channel of blessing sa buhay ni Sir Frank Savage. Patuloy niyo pong ingatan. Sir Frank Savage sa may karamdaman, naway patuloy niyong pagalingin at patuloy niyo rin siyang bigyan ng desire na kayo'y kilalanin. At pag naisa na kayo mapaglingkuran. Tuloy ko dinadalangin din po ang aking mga titas, Tita Nonata Thompson, ang pag-iisa sa Australia, ingatan. Tita Grace Takagi, ganun din po ang kanyang kalagayan sa Nagoya, pakaingatan niyo po. Andalayan ko rin po si Sir Delma Baylor Rosario sa kanyang kalagayan din po sa Brisbane, kanyang pag-iisa, naway patuloy niyo rin pong tulungan. At ang pamilya na kinakatawanan ng bawat isa. Pamilya nila Tita Tito Jaime at Tito Imelda Nocum, ingatan po sila sa kanilang pagbabakasyon sa Vancouver sa Canada. Calgary. Ingatan nyo po ilay sa anumang kapamakan. Ito po, family nila Ate Joylyn, Kuya Norman. Lahat po, may mga hindi man ako mabanggit, Panginoon. Kuman sila maisa-isa. Naway, ang inyong presensya, ang inyong pag-iingat, higit sa lahat ang inyong pagmamahal, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Purihin ka po. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay aming binabalik sa inyo. Naway patuloy nyo kaming kalugdan, hindi dahil sa aming mga kabutihan, sa aming sarili kundi patuloy nyo kaming kalugdan dahil patuloy naming inaangkin, pinananampalatayanan ang sakripisyo na ipinagkaloob sa amin ng inyong natatanging anak, ang aming Panginoon Kristo. Patuloy nyong tingnan ang kanyang katwiran sa aming mga buhay. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Katiniling po ang lahat sa pangalan ng Sa Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sorry, excuse me. So, ayan, maraming salamat po. Wow, nakaka-amaze naman. Kanina nasa 40 plus tayo habang mag-pray, ngayon ay nasa 54. So, ayan, at salamat po talaga. Nandiyan mga nakikita ko, nagtsatsaga talaga. Nandyan, ano pa kayo, 56, pero mga nakikita kong kilala kong profile dito, Sister Annabel Matsumoto. Maraming salamat po. Konbanwa do, arigato. Diyan pa rin, Ate Joylyn, Sister Delma Baylor Rosario, Sister Adigo. Okay? So, maraming salamat po. Sino pa itong mga pumasok dito? Ano po? Henry Tapaya. Naku po. Bes, nasaan ka ba? Pabati naman ako sa asawa ko. Birthday niya ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Bes, parating mo yung kanta ko sa kanya. Nasa Hong Kong pa ba? Ingatan sila ng Panginoon. Nasaan ka ba? Nasa Mindanao ka ba o nandito ka lang sa Quezon City? Okay, sino pa ito? Rosemary
Kining, maraming salamat po. At muli si Sir Teresa, nandiyan pa rin mo. Si Sir Teresa Toyama, konbanwa, domo arigato. Salamat talaga, tinatapos nyo. Ano ho? Purihin ang Panginoon. Sino pa ito? Sino pa? Olai Celestial, marami. Ay, naan na rin natin kayo, pero sige lang po. Renz Padua, ay, nakon Tita Bong at Tita Bong. Tita Yoli at Tito Bong, dyan po sa Paris, France. Talaga naman, talagang hindi umaalis hanggat di tayo tapos. Diyan pa rin ang igsoong Torangay. Salamat ha. Uli. Ray Virucci. Ayan. Okay. Sino pa? Oho. Ayan, wala na po. So, maraming salamat po sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Kristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon, akin pong pinapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. And I'm super proud na ako'y kaanib po sa iglesyang nalabi sa huling kapanahunan ng iglesia ng ating Panginoon. Okay? So ayan, paalam na, pero hindi tayo maghiwa-hiwalay ng hindi ko nasasabi. Palagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po akong tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan. Bye-bye for now, mga kapatid. Keep safe ha. If God's will, hindi man tayo nakakabalik sa pang-umagang program pa natin, hayaan nyo na muna, mga kapatid, at yung ating kalusugan din talaga. Napakahalaga. Maigi na yung meron kaysa totally wala. Ha? Okay. So, keep safe, mga kapatid. Love you. If God's will, see you tomorrow night. Bye-bye!